Samantala, inilabas na ho ng Cavite Police Provincial Office ang charge sheet kaugnay naman ng kasong administratibo laban sa hepe ng Carmona Police na nakita sa video na nagpapahirap sa isang suspect sa pagnanakaw. Hinihintay pa rin ang paglantad ng dalawa pang non-commissioned police na kasama rin sa naturang torture video. Mula sa Imus, Cavite, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, hindi pa rin nga nagpapakita dito sa tanggapan ng Internal Affairs Service ng Cavite Police yung dalawang police non-commissioned officer na sinasabi ng aresto at nanood lamang habang pinapahirapan ng kanilang hepe ang isa umanong arestado. At ayon nga sa impormasyong ibinigay sa atin ni Superintendent Angel Cariaga na hepe ng Cavite IAS, kung hindi pa makakasipot hanggang mamayang hapon ay iakyat na nila sa Calabarzon IAS ang administrative complaint laban sa dating hepe ng Carmona na si Chief Inspector Jigger Noceda at mga tauhang sina PO2 Danilo Ang at PO1 Bernard Amadure. Ang dalawang non-commissioned officers daw ang nais talaga nila makausap para matiyak na sila ang nakita sa video na nanonood lang habang ginagawa umano ng kanilang hepe ang pananakit. Samantala, Connie, inilabas na nga ngayong araw ng Cavite Police Provincial Office ang charge sheet ukol sa administrative case na grave misconduct ni Noceda na siya umanong nagpahirap kay Marlon sa video. Simple or a slight misconduct naman ang isinampa ng Cavite Police sa dalawang tauhan dahil sa kabiguan nilang maipablatter ang pagkadakip kay Marlon. Ayon naman kay Superintendent Albert Tapulaw na Public Information Officer ng Cavite PPO, isusumite nila sa Regional Investigation and Detective Management Division ng Calabarzon Police ang mga dokumento. Ang Calabarzon Police na raw ang magtatalaga kung sino ang magiging summary hearing officer. Dahil nag-iimbestiga ang IAS at ang Cavite PPO, hindi naman daw magkakaroon ng double jeopardy dahil parallel investigation ang ginagawa nila. Ayon naman kay Superintendent Cariaga, handa silang magbigay sa Cavite PPO kung talagang sila na ang mauuna magsasampa ng administrative case. Narito ang kanilang mga pahayag, Connie. Magkakaroon kami ng parallel investigation doon, no? At palagi naman kami nag-uusap ng Internal Affairs Service at ito ay katuwang namin para dito sa mga pulis natin na nakasuhan. Kasi sila yung unang nakakuha yung kaso at ang alam ko ngayon na nag-take cognizance sila pagkatapos po yung naisiwalat ito. Connie, patuloy tayo maghihintay dito sa kwartel. Ito yung Cavite Police Provincial Office dito sa Imus para nga sa inaasang pagdating ng mga inaakusahang mga pulis mula naman sa Carmona. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz.